Hello everyone. So ito naman yung lab 3. At dito, gagawa tayo ng program na nagsasabi kung leap year ba ang isang taon o hindi. Itong code na to is leap year checker. So una, hihingi muna ang program ng year na itatype ng user. So yung year equals input and enter a year. Ginagawa natin siyang int kasi whole number naman ng year. Pagkatapos nun, ito na yung condition para malaman yung leap year. So, if close parenthesis year ang tawag dito ayan, basta yan. So, ganito kasi yan. Kapag divisible na yung 4, ang year at hindi divisible sa 100, leap year siya. Pero kapag divisible sa 400, leap year pa rin siya kahit divisible siya sa 100. Ganun. So, pagpasok sa condition, magpiprint ng leap year. Kung hindi naman papasok, lalabas na not a leap year. So, take example. It's 2025, not a leap year. So, ayan. So, part 2 naman ng lab 3. Itong code naman is about triangle type checker. Dito naman mag-enter ang user ng tatlong side ng triangle. Yan, ito. Yung float, float siya, para pwede decimal. Una, kailangan muna nating malaman kung valid triangle ba ang sides. Yan, ito yung conditions. Ito yung mga conditions. Yan. 8. Ibig sabihin, kapag ang sum ng kahit anong dalawang sides ay mas malaki sa third side, valid triangle siya. Siyempre, tatlong side yun eh. So, triangle. Ay, kapag hindi, automatic na not a valid triangle. So, siyempre, kung halimbawa na octagon yung naging shape, ilang sides ba ang octagon? 5 or 6, ewan. Kasi, syempre, lalabas doon not a valid triangle. So, kapag valid naman, tsaka natin siya check kung anong klaseng triangle siya. Kung equilateral ba, isosceles, o escalene. So, dito, ayan, kapag equal ang tatlong sides, ang magpiprint dyan is equilateral. So, dito naman, kapag kahit dalawang sides lang equal, isosceles. So, siguro, pag yung yung square, syempre, yan eh, dalawang sides ang equal. So, else, print, ayan. Sa scalene, kung lahat iba-iba ang length ng sides, scalene ang lalabas. Yun yung mga siguro pentagon na yung hindi ko alam, octagon siguro. So, let's try. Mag-try tayo mag-code. Enter side, let's say 8. Ay, wait. Not a valid triangle. So, ayan. Yan ang lalabas kapag hindi equal yung mga sides niya. So, try naman natin kung eto. Equilateral. Ibig sabihin, triangle siya kasi meron tayong tig-iisang sides. So, bali 3 sides ang meron tayo. Kaya,
equilateral siya. Ito, isosceles siya. Kapag, ayan, dalawang side, isang side, ayan. Ayan ang lalabas. So, yun lang po. Thank you. Hello guys, ito naman yung part 3 ng Lab 3. So, ang code natin is about largest number plus even odd. So, dito naman, 3 numbers ang hihingi ng program. Dito. Largest num. Tapos, i-check natin kung mas malaki ba ang number 2, num2. Ayan, num2. Kung oo, papalitan natin yung largest. Ganon din ang check para kay num3. So, ito yung code niya. Ayan. After ng dalawang checks, kung sino ang pinakamalaki, siya ang ipiprint ng program. Pagkatapos nun, itetest natin kung even or odd yung largest number using modulo. So, kapag ang remainder sa pag-divide sa 2 ay 0, even yon. Pero kung may tira, syempre odd. So let's try the code. Enter number 1, 10. So, ito. Lumabas, ang largest number is 15. Sabihin, odd. Ayan. Last example. Oops. Ayan. So, kapag pare-parehas naman kasi yung number, even ang lalabas. So, yun lang po. Thank you for listening.